Uli sa inyo, makita uli kayo. Matthew chapter 2 verse 10 and 11 ang ating tunghayan. Siguro ito yung huling prayer meeting na ng taon. Kaya biyaya ng Diyos, tayo ay makahilagpos. Kaya may pinagpala ng taong 2024. Okay, basahin po natin. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Tayo manalangin, Panginoon, samahan niyo kami, hindi lang sa pakikinig, hindi lang sa pagpaliwanag, higit sa lahat sa pagbaon nito sa aming mga buhay na nagkukulay, Panginoon, sa katotohanan. Patawad po muli sa aming pagkukulang, mga sinagdya o hindi. Dalisayan kami ng dugo ng Panginoong Jesus. At ikaw po ang maluwalhati, mabigyan ng kaluguran. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yun po ang ating paksa mismo, mga kapatid. Tayo po nung taong ito ay ang ginawa nating mga topics ay mga verses mismo. Sa haliling taon po ay iba na ulit tayo. Ang pamagat po natin, they rejoiced with exceeding great joy and open their treasures. So yun po. Nakakatuwa po ang wise men. Kayo ba ay nabless sa kanilang buhay? Ako po habang binabasa ko, andito na ako sa taas. Isang araw ko pa ito binabasa ay nakakahamon, nakakatuwa yung kanilang buhay. Yung sila ay they rejoice with exceeding great joy. Tayo ba meron pa nito? Yung tayo nagalak, ng di kawasang galak, saan? Sa Panginoon. Ano? Marami ngayon, masaya, nabigyan ng pera, nabigyan ng regalo, nakapasyal sa iba-ibang lugar. Pero iba yung ikaw ay masaya sa Panginoon. No? At yan po yung missing. Missing. Ano ho? Yan po ang nawawala sa atin. Kaya ako dito pa lang sa pangusap na ito, nakakatuwa na. Nakakatuwa yung ikaw ay mayroong exceeding great joy. Ano? Ang pinupunto po na yan ay ang Panginoong Hesus. Dahil pinanganak ang Panginoong Hesus Ano ho? At nung madatngan nila, ang Panginoon ay nasa bahay na. Kaya maliho talaga yung drawing ng wise men sa Belen. No, hindi ho doon nagpangita. At saka hindi naman 3 wise men yan. Yan ay madami. Kasi ang paglalakbay pong ng mga ito ay malayo. Sabi po ng verse 1, sabi doon ay from the east, malayo ho ito sa lugar, ayon sa Sapantaha, it takes many months na paglalakbay. At napakamapanganib na paglalakbay. Ito hindi ho ba sa mga tao? Hindi ito namamasko. Nung ipanganak si Kristo, hindi ito namamasko. Ako pa yung iniwala, wala itong dinaan ng mga parol habang sila'y pumupunta ng Bethlehem. Well, hindi ko naman yung anak ko'y pinapamasko ko Pero ang idea ko lang, hindi yun ang punto, hindi yun ang esensya ng wise men na ito. At napakapanganib na paglalakbay, sabi. At saka maraming daladalahan. So, delikado yun. Maglakbay, dadaan ng disyerto, etc. Pero hindi alintana dahil maliwanag doon ang kanilang pakay ay to worship Christ.
Therefore, itong mga iti, meron talagang laman ang puso para kay Jesus. Ano? Bigay kong mga ngatwiran sa layo naman ang ating pupuntahan. Di alam na naman, Panginoong, tayo ay tuwa sa Kanya. Hindi. Walang katwiran. Pagka gusto pupuntahan. Kaya nga yung iba hindi makapunta, hindi gusto yun. Dami lang. Alam mo, ang maraming katwiran, ayaw naman. Dahil ito'y ganong kalayo at maglalakbay. Hindi ito kinakaon. Are you with me? Itong itong wise men na ito'y hindi kinakaon. Pero nakarating sa malayo paglalakbay, mapanganib na paglalakbay. Bakit? Interested talaga kay Jesus. Alam mo, kapag hindi ka na interesado kay Jesus, ang dami mo ng alibis. Ang dami mo ng pangatwiran. Tama? Bakit? Nang lamig ka na eh. Tama? So, itong wise men na itong mga butid ay hindi ito mga pipitsuging tao. Bakit? May access sila kay Herodes. Hindi mo basta nakakapasok sa tarangkahan ng presidente. Ikaw ay pumunta ka na kay Makoy, kay Bongbong. Ay wag ako, basta ikipapapasukin doon. Basta iiestimahin. Hindi. Kung kaya nga't ikaw ay merong madaling estima sa iyo, may dating ka. Tayo naman, hamak naman, pasosi pa eh. Pa-VIP pa eh. Tama? Ito ay somebody. May sinabi ito. Ang tawag nga nila sa pag-aaral ay Maggi. Hindi noodles. Maggi. Pag sinabi yung Maggi, ito'y possible na yung mga kings din. Mga noblemen. At saka malupit ito mga kapatid, pwede itong mga tuwiran, pagod na nga kami pa maghahandog ng ginto, mira, kamangyan. Kami na nga ang pagod. Hindi. Naghandog sila ng ginto, minduro, at saka mira. Kamangyan Tama? Doon pa lang nakakatuwa na Nakakatuwa na Napakapalad ganang ganon. Dahil hindi din naman lahat ng tao sa panahong yun ay gayon. Pero masalamat na may gayon. Tama. At sana tayo maging gayon din. Yung talagang napakaliwanag na mataas na pagtingin sa Panginoon. Hindi mataas na pagtingin sa sarili. Alam mo ang problema, kaya tayo nang lulupay-pay at kaya tayo ay hilahin. Malaki ang tingin sa sarili, hindi malaki ang tingin kay Jesus. Alam mo, mga taong hilahin, feeling mahalaga. Pero pag ikaw ay mahal mo ang Panginoon, ikaw ay, hindi ka na mentrasuyuin. Amen. So, yun ang ating pag-uusapan, they rejoice. They rejoice with exceeding great joy. Not just mere joy, but exceeding great joy. Then, dahil nandun yung galak, ang sabi doon, and open their treasures. Wow! Hindi tithes, treasures. Amen? Kaya kayo iniwala mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi basta gawain. Ito'y ginawa ng mga may sinasabing tao. Amen? Kaya yung mga may sinasabing tao ay nagbibigay, hindi lalo tayo. Hindi matutumbasan ang giving nila, pero sa percentage, pwede. Lagi natin sinasabi yan. So, yan po ang ating paghahanguan. Tayo ba'y masaya pa sa Panginoon? Hindi sa okasyon. Kalaan pagka December 25 lang ang saya, may paano yan? 26 na uli ngayon. Kababaw naman ang ating kagalakan. Ting December 25. Sabi nga, alam ang mundo, naawit din ang kanta, kapag ikay may Kristo, laging may Pasko. Kala mo mundo yun? Yan yung kaya naiintindihan nila. Tama?
Tayo ba'y masaya pa sa Panginoon? So, ang ating talagang tema pag Miyerkules ay giving. Kaya nga, binuksan nila ang kanilang kayamanan. Binuksan nilang kayamanan. Anong nasa loob? Ginto. Actually, sa pag-aaral yan, may katumbas pa yan. May tinutumbusan yan eh. Yung kanyang kadyusan, yung kanyang sakripisyo. Ano ba yan? Saan ba yung kanyang dyan? Nalimutan ko na, pero alaala ko na sa Bible School yan. Frankincense. Yung kanyang paglilibing, yata. At saka yung kanyang kapaitan, paghihirap. Okay, basta nalimutan ko na. Ang isa dyan yung gold ay sinisimbolohan na siya ay Diyos. Nagkatawang tao. So yun ang equivalent na parang sinasagisagan ng ginawa. Alam mo, kapag ang giving ay totoo, yan po ay may meaning. Yan po ay may value. Hindi tira-tirahan ang giving. Are you with me? Okay. Sana tayo ay napagpapala pa ng Panginoon. Sana yung ideyang sabi nga ni Maria, bawat hindi karaniwang nangyayari sa anak niya, ni si Kristo na maliit pa, ang sabi niya, iniipon niya ika sa kanyang puso. Sabi niya, minsan sinuwi niya, di ba ang anak ng Diyos ay dapat lumagi sa bahay ng Diyos? Hindi ni Maria, pero iningatan niya sa kanyang puso. Ang problema sa atin, pagkakada ay wala. Sana tayo po'y magpatuloy sa Panginoon. Amen? Kung tayo nag-aaral ng pagbibigay, edi tayo magbigay. Tama? Ang tagal na yun. Kailan pa tayo nagsimula? September, October, October, November, December, kalahin mo 3 buwan. Tapos ang conclusion, wala rin. Tisod, nako. Malayo sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Maganit. Amen? At mahirap naman yung pagpapala, kinuha mo sa iyong lakas. Paano mapapasalamatan ang Diyos naman? Di ikaw ang magmamayabang. Kung di ako baka kaya gayon. Tama. Magandang talagang ikaw ay kasama mo ang Panginoon sa iyong mga ginagawa. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Maganda yung pagpapalang kasama mo ang Panginoon. Kasi iniwan mo ang Panginoon. Amen? Yung idea palang iniwan mo ang Panginoon, hindi na pagpapala yun. For without Him, we can do nothing. Okay. 5 po. Dahil tayo na may magtuto 2025 na ating gugunagunahin yung 5 puntos pa rin. Una po, na nais ko pong ibahagi sa inyo, yan chapter 2, verse 10 and 11. For me, as I meditate the scriptures, it shows their good character. Alam niyo ba, yung ikaw ay pupunta sa, halimbawa ito, kalakaran tao. Alaala ko si Pastor Ding Away kayo pag napunta sa tao, ako hindi naasang ako yan, daan. Ako ang nagdadala. Diyan ko rin pinupuri ang aking asawa Kaya minsan ako yun pag pumunta ng balete sa amin. Yun puro dala. Puro dala yun. Siya basta pupunta kay Pastor Hernandez, ayaw na yun ng walang dala. Ay lalo naman kung ang pakay may Panginoon. Tama? Tama ba? Ayan ay uso noong una din, yung mga taong una. Yan lalo pag, yung mga unbeliever, pag dumating sa iyong bahay, may dala, kaso lang ay gin. Nakitang-kita mo, nakabalot pa, sinahilang walang dala, kaso lang ay gin. Minsan ay tinapay, minsan ay yung tinapay na may star margarine sa ibabaw. Hindi na, ano kang tawag doon? Na may simada. Yan ang kalimitang dala sa amin pag may napunta tao. Bakit? Para magandang kinasanayan na kapag ikay pupunta sa tao, may dala ka. At ako'y iniwalang pang tao ay maganda yon. At lalo naman kung ikay pupunta sa Panginoon, magandang may dala ka.
Ako po iniwalang ito'y kapahayagan ng magandang pagkatao. Na ikaw, ay yung nga pupunta ka lang sa kapwa, may dala ka. Ay di lalo kung lalapit ka sa Panginoon, magdala ka rin. Amen? Tingnan niyo po sa Deuteronomy 16 and 17. Makaetlo sa isang taon, na ang iyong mga lalaki ay magsisiharap sa Panginoon mong Diyos. Sa kadakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, at sa kapistahan ng mga sanglinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo. At wag silang, tingnan nyo, at wag silang haharap na walang dala sa Panginoon. Amen? Ayun yun. Kaya mga kapatid, mayroong godly character o good character itong wise men na ito. Alaala niyo ba si Queen Sheba? Queen Sheba. Tingnan natin si Queen Sheba. Sa 1 Samuel, siya ano pala, ito pala siya nung maayos pa itong si Saul. Di kayong ama niya ay nawala yung kanyang, ano nga nawala? Na pinahanap sa kanya? Asno ba yon? Mga Bible reader. Asno. Nawala. Ngayon, nagtagal, nakahanap. Parang nga nang bumalik. Sabi ng kanyang kasamahan, tayo na bumalik. Ang tiyak na iniisip ng iyong tatay, hindi na yung asno, tayo na. Pero sabi ni Saul, hindi. Mahalaga sa tatay ko. Parang ganun ang content. Sino kang ating mapapagpatawasan dito at yung mapapagpapiyunan at para malaman kung saan nawawala? Hindi, biro lang, adli po yan. Naalaala nilang merong man of God. Sino ang man of God dyan? Si Elijah o si Elisha? Elijah. Ayan andyan na So, iniano ko na yung lipon. Ngayon, sabi niya, sige, tayo punta. Abay, nakakahiya namang walang dala. Tama ba? Nabasa niyo ba yan? Ay, ako'y wala na din Ubus na ang lalagyan. Ang sabi ng kanyang kasamahan, ako'y meron pa din Dadalhin natin sa man of God. Sige, basahin na nga natin. Ang sinabi niya sa kanya, narito may isangang lalaki ng Diyos sa bayang ito. At isa'y lalaking may dangal. Lahat ng kanyang sinasabi ay tunay na nangyayari. Ngayon, pumaroon tayo. Marahil ay masasaysay niya sa atin ang tungkol sa ating paglalakbay kung saan talaga tayo paruroon. Verse 7. Na magkagi sinabi ni Saul sa kanyang bataan, ngunit narito, kung tayo pumaroon, anong ating dadalhin sa lalaki? Tama? Anong ating dadalhin sa lalaki? Nakakahiya naman tayo pupunta doon man of God yun. Tapos pupunta ka laang, tapos wala ka mang kadala-dala. Ito nyo, noon ay ganun. Amen? Kaya yung wise men, hindi lang sila naglakbay. Hindi lang sila nagpakapagod. May dala sila. May ipagkakaloob. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang haharap sa akin na walang dala. Sa totoo na mga kapatid, lahat ng tunay na sasamba, may dala. Amen? Ay, hindi ho yung buhay. Iba yung Romans chapter 12. Bagaman totoo din yung Romans chapter 12, iharap nyo ang inyong katawan, pero hindi yun ang paksa dito. Di dapat yun na din ang katwiran ng wise men. Abay, ang aking ihandog na lang ang aking katawan na isang handog at haing buhay. Dapat ay katwiran na yun. Ay, Panginoon, kita magsakripisyo na. Hindi yun katwiran sa kanila. Yung iba'y alay, ako na may alam na ng Diyos. Yan ang hirap sa iyo. Alam kung malambot ang puso mo, hindi ka puro katwiran. Alam mo, sa totoo na yung matigas ang ulo sa Diyos, ang dami niyang katwiran. Pero yung malambot, naghahangad pa yung matuto, kahit may alam na. Tama ba? Oo. Na magkagi sinabi ni Saul sa kanyang bataan, ngunit narito, kung tayo pumaroon, anong ating dadalhin sa lalaki? Sapagkat naubos na ang tinapay sa aking mga buslo. At wala na tayong madadalang kaloob sa lalaki ng Diyos. Anong mayroon tayo? Sinugot yan? Verse 8 ba yun? Sinabi ko lang yata yung
At sumagot uli ang bataan kay Saul at nagsabi, narito, meron ako sa aking kamay na ikaapat na bahagi ng isang siklong pilak. Yan ang aking ibibigay sa lalaki ng Diyos upang saysayin sa atin ang ating paglalakbay. Sino nilapitan nila? Si Elijah. Hindi pa yung Diyos. Adi lalo kung sa Diyos. Amen? Nung si Reyna Sheba, ito sinasabi ng isa, 1 Kings chapter 10, verse 1 and 2. 1 Kings chapter 10, verse 1 and 2. At nang mabalitaan ng Reyna sa Seba, tayo, ayan iba Sheba tayo, Sheba. At nang mabalitaan ng Reyna sa Seba, ang kabantugan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon ay naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahirap na tanong. At siya'y naparoon sa Jerusalem na may maraming kakbay. May mga kamelyo na may pasang mga espesya. Special ang pupuntahan di may mga espesya. Tingnan nyo, ha? Pag sila'y may pupuntahan, tao, ito man ay propeta, ito man pa'y hari, hindi basta sila napunta na walang dala. Amen? Kaya ang wise men, hindi rin ang basta lang naglakbay. Sila'y may dala. Hindi ho yun katawan lang. Amen? Hindi katawan lang. Dahil biniyayaan tayo ng material na bagay, huwag mong ubusin. Dalhin mo yung sa Diyos. Amen? Ay, ako na may choir na Ako naman ay preacher na Ako naman ay garni na Ay, iba yung katawan. Amen? Iba yung talent. Dahil hindi naman tayo binigyan lang ng talent. Hindi lang naman tayo binigyan ng katawan. Binigyan din tayo ng pinansyal. Huwag kang matakaw masyado. Amen? Daming-daming nabibili pang mundo. Tapos walang dala kay Kristo. Anong simor mo? Are you with me? Bible yan. Bible yan. Tama po na iharap natin ang ating katawan. Tama yun. Nasa Bible yun Pero hindi mali yan. Nasa Bible din yan. Tama? Ayan ang problema natin Puro tayo nabubuhay sa palagay. Ang palagay ko, ang tingin ko. Hindi yan ang Bible, yan ang tingnan natin. Tama ba? Kaya baboy tayo, 2025, kung tayo bibiyaan pa ng Panginoon. Huwag tayo, sabi nga, and lean not unto thine own understanding. Huwag kang tumiwala sa puso mo lang. Deceitful yan. Na siya'y naparoon sa Jerusalem na may maraming kakbay. May mga kamelyo na may mga pasang espesya. At totoong maraming ginto. Amen? Sino pupuntahan? Haring Solomon. At mga mahalagang bato. At nang siya'y dumating kay Solomon, ay kanyang inihinga sa kanyang lahat na laman ng kanyang dibdib. Si Haring Solomon lang yon. Nagbubunga ng problema, ng maraming, kaya mayroong words na difficult to understand. Meron akong aklat dyan. So, ang magdala, katulad ng ginawa ng wise men, ito'y pagpapakita lang na may magandang pagkatao. Sa kalakaran lang sa bukid talaga yan iuso yan Lalo pagka may tulungan, dito kakatuwa, pag may kasalan, may kanyang dalang asukal, may kanyang dalang bigas. Dito nga, siya na namatayan, siya pa ang papatay ng baboy. Lupit nun. Ay, mahirap yan. Yun na lang kayang katayan natin yung namatay. Ay, maganda yun. Nadatnan ko dito yun Basta dito may okasyon. Tama ba, di ka? Makita ko yung nanunulungan ay may daladalang asukal, ilang kilo, mayroon pa yung malagkit na gagawing kalamay, pandagdag. Ay, nakakatuwa Bakit? Siguro kasanayan na. Pero ito higit sa kasanayan, I believe. Kasi sabi niya, kami na parito para sambahin ng Panginoon. So siguro sa pantao, nagtitika ka, kumbaga ay
sinisino mo rin yung taong pupuntahan mo. Kumbagay, may sinasabi din sa'yo. May sinabi rin. Ano yung intindihan nyo ba ibig sabihin? Halimbawa, ikinasal ay kilala sa dagatan. Engineer. O kaya naman ay engineer. O kaya attorney. Attorney Noques. Ano? Dahil sa ikaw ay may sinisino, nahihiyang ba sa lalapit sa iyo nang wala lang. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay sinisino mo ang Panginoon, binabalyo mo, pinaparangalan mo, don't come to Him empty. Pastor, wala ka. Bit nga, wala. Bit ka wala. Hindi mo kasi pinaglalaanan. Isasama mo na sa budget, pangunahin ang Panginoon. Dahil sa paglapit sa Diyos, hindi lang katawan. Hindi lang katawan. Maliwanag yan sa Bible. Amen? Hindi lang talent. Kasama ang talent. Kasama ang katawan. Kasama ang puso. Pero hindi naman isang tabi yan eh. Amen? So, ang una napansin ko diyan mga kapatid, yung they rejoice with exceeding great joy and open their treasures. May bit-bit talaga sila. Bakit? Sinisino nila ang Panginoon. Sila may pagkatao. May pagkatao yung ganun eh. Ang mahirap ay garne. Ito, pasintabi ha. Pasintabi. Wala akong layunin. Yun naman, minsan nakakalungkot. Dito sa bukid kakaiba rin. Inaanyayahan mo na ayaw pa. Sa totoo na dito, di nga, Sister Aurea, dito, kita ko ang okasyon, hindi dumugin katulad na sa amin. Oo, sa amin yan eh. Nakakabalita pa lang, naando na. Oo. Dito, kasagsagan ng okasyon, hindi eh. Bakit? May mga roon din eh. Ang malupit pa sa amin, mga batid, niluluto-luto pa lamang, nagdating naman kasirola, hindi plastic, kasirola. Oo. Nako, hindi naman siya kagugulo ng kanyang kaluluwa, siya pumanaw na. Kasirola niluluto pa lang apritado, kita ko yung nagsasalukan na Kaya ko alam mo, nag-flashback yan. Kita nyo nung kay Bong dumagos dyan sa ilayan, o kaya nagpipris ng ganyan. Ayaw ko na tayong membro ang unang-unang nakain. Asal Catholic yan. Hayaan mong maubos. Tayo ang naghanda, tayo ang unang dadali. Tama ba? Hayaan mo na yung ibang dumali, tayo ang naghanda Ang malupit pa niyan, di pa nagtatapos, niluluto pala kanya-kanya natin dala-dala ang plastic. Ano pang ihahanda mo? Maling attitude yan. Salang attitude yan. Amen? At yun naman, pagka tayo may natira din, hindi ka pag Miyerkules, at kung meron pa, di sa kabilang Miyerkules uli. Kami kakain ng kakaiti, kami unang namatay sa inyo, puro baboy yan. Ang maganda lang, inilalagay natin sa tamang paatas. Amen? Tamang ugali. Ako pa yun, wala mga kapatid, itong wise man, ito yung may pagkatao. Amen? Kabait nga natin. Pag nag-anniversary dito sa atin, marami mga pastor na naungot kayo. May pwedeng. Samantala kami, hindi kami makasabi ng gayon. Kung hindi pa kami magbulsa ng kusa Oo, sa totoo na. Ginagalaw. Si Makmak, nung kasamahan ko na nandito pa, pagsaluko naman taong yan. No? Ayun talaga yan, binabalot doon sa yung papel, tissue. Kita mo na, bakat ang mantika. Pero hindi tayo, tipong, sabi nga sa nakabait ka natin, pag kami, hindi talaga, minsan minsan naman ako nagsabi, hindi kayo nakakadala. Pero sa ate, hindi kayo. Pag meron. Ang punto ko lang, mga kapatid, ito, napapansin niyo yun. Kung tao nga, sinisino natin, tayo ay may dala. Di lalong mas mataas ang pagsino natin sa Panginoon. Dahil sa Diyos. Tama ho ba? Wag na natin tigil ng katwira niya. Alam naman ng Panginoon ng aking puso.
Eh, alam mo kung mga ngatwiran yan, mas lalo yan, ay, Panginoon, sa layo naman ang aking nilakbay. Mapanganib. Mapagod. Wala, hindi. Ang sabi nga may exceeding joy eh. Tama? Okay. Not only, it shows their good character. Sa mga kapatid, ang pinuntahan nila, the King of Kings and the Lord of Lords. Ako'y nagbabasa nito, kaganda oh. Papasko sa Legacy, Standard Bible. Binabanatan ko ulit dyan. Sarap basahin. Nagpa-flashback uli sa akin kung sino si Jesus. Alam mo, isa rin magandang basahin aklat ay Book of John. Tapos ay Malakay. Amen. Okay. It shows their good character. Then number 2, not only it shows their character, verse 1. Verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men. There came wise men. Actually, mga kapatid, yung hula nito, actually, ang nagsalita pa rito si Balaam. Mula sa iyong Jacob ay lalabas ang sentro. Wise men. Actually, sa pagsisiyasat ng mga nag-aaral ng mga Biblia, talaga ito mga ito, matatalino talaga sa giya. Sila ay magaling mag-aral ng mga heavenly bodies. Astronomer sila. At alam nila ang sign kapag ipinanganak na ang Kristo. Ibig sabihin, bukod sa sila matalino, talaga may puso sila, bakit nila inaaral ang Panginoon? Ngayon, nung sila'y maglakbay at nagdala ng handog ng gold, frankincense, and myrrh, hindi lang ito nagpapakita ng kanilang good character. Ito yung nagpapakita din ng kanilang cognizance. Not only character, but their cognizance. Ano ba ibig sabihin ng cognizance? Mutan ko lang, hindi ko na ilagay. Sa dictionary. May kinalaman yan sa wise. Sa matalino. Ibig sabihin mga kapatid, ang matalino nagbibigay. Are you with me? Apo. Cogni. Ano nga, spelling na yun. Knowledge. Awareness. Knowledge. Amen? Yung ikaw ay magdala kay Kristo, nagpakasagya-sagya ka sa kanila, ito'y hindi kabubuhang gawain. Ito'y hindi kamangmangang gawain. Mana pa kabaligtaran ng katalinuhan ay kabubuhan. Madali sabi, yung wise man ito, they rejoice with exceeding great joy and open their treasures. Sino nga ito? Wise men. Are you wise? Kaya ang giving, mga kapatid, hindi yung pag-aksaya. Si Judas lang naman yung nagsasalita ng gano'n eh. Hindi mangmang ang babae nung binasag niya ang kanyang mamahaling hindi ka mangmangan yon. Kapag kay Kristo mo ginagawa, katalinuhan yon. Tama? Nakakatuwa ang Bible eh. Talagang sasagiin tayo eh. Kahit na hindi ako sumigaw, pagka talaga tayo hindi nagbibigay, kabaligtaran tayo ng wise. Oo. Ay, naisip nyo lagi, puro katawan lang. Hindi. Alam mo, kaya lalo tayo hindi pagpalain. Dahil sabi ng pinasubukan nyo ako, gusto nyo bang kayo tayo nga hindi natapat, hindi naman tayo pinababayaan pa rin ng Panginoon. Baya kala may buhay pa rin tayo. Pero iba yung mabuhay na masaya. Amen? Tamang biyaya ang mabuhay, pero may bonus pang
Yung buhay. Yung buhay na may buhay. Hindi yung buhay lang, pero parang sipuning manok. Alam mo yung mga sipuning manok? Yung lungkuyin. Di ka? Masamang hawa yan. Tama? Yung parang may salot. Yung salamin ni sinalot na eh. Dati isa lang, ngayon dalawa na. Okay. It shows their good cognizance. Kapag ikaw po ay nagbibigay, kala mo kanila yung binigay, may katumbas ho yung meaning. Gold, yung sinasabi ko sa inyo, nalimutan ko lang yan. Yung frankincense and myrrh. Basahin pa yung may emblem yan. May symbols yan. Tungkol kay Kristo. Yun pa yung another na pagpaparangal. Hindi ka tang Panginoon naman sa gay marangal. Si Siba nga, si Reyna Siba. Si Nino, si Solomon. Si King Saul, si Nino, si Elijah. Adi lalo namang dapat sinuhin ng Panginoon. Amen? Yan po ang nakakalungkot. Marami talagang buhay mababaw kay Kristo. Yan ang tunay. Are you listening? Yan po ang buod. Yan po ang rurok. Yan po ang lalim ng weak performance. Kaya nga hindi ka totoo nagpapagamit sa Diyos kasi hindi natin siya kilala. Tama ba? Hindi reality, hindi realistic. Sabi ko nga sa inyo, bigay pag ikikumain ng kalamyas, aywan ko kung ngingiti ka. Yung kumakain ka ng hilaw na kalamyas, aywan ko pag ikinakain ng kalamyas, nakangiti. Hindi. Mayroong hindi kayang pigilang ekspresyon ng muka pag kumain ka ng kalamyas. Kasi ang bisa ng kalamyas, pasimangutin ka. Kaya naman ang bisa ni Jesus, papasayahin ka. Kaya masaya sila eh. Amen? Ay nakakalungkot ngayon eh. Kaya masaya ay Pasko. Paano? Unang tikada uli ng linggo ng January 2025. Kumusta na uli ang ating pagsimba? Amen? Kumusta na uli ang ating handog? Kumusta na uli ang ating offering? Kumusta na uli ang ating pag-awit sa Panginoon? Kumusta na uli ang ating pag-aakay ng kaluluwa? Amen? Sana hindi occasional ang Panginoon sa ating buhay. Amen? It shows their cognizance. Ando pala. Cognizance means knowledge, awareness, or notice. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay, minsan nga yung paglapit pa hindi magawa. Yung paglapit na may dala. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yan. Alam niyo ba ang ayaw sa liilaw, paniki? Ang ayaw sa liwanag, aswang. Tapos ikaw nagsasabi kang Kristiyano, ayaw mo sumimba. Ba, nakakapagtaka yan. Nakakapagtaka yan. Amen? Ang sabi ni Jesus, ano yun? John 3:19? Hindi ko na sa ulo. John 3:19. Naparito ang ilaw, ngunit inibig pa ninyo ang kadiliman. Bakit? Sapagat masasama ang inyong magawa. Kaya yung ayaw lumapit kay Jesus, may masamang ginagawa. Ito sasabihin ko sa inyo. Ayaw mo attend ng prayer meeting? Ayaw mo umattend ng whole Sunday? Alam mo ang dahilan yan? May masama kang ginagawa na hindi ka nagsisisi. Alam mo, tayo mo lahat nagkakamali. May nagagawa tayo masama, pero pwede ka pa lumapit. Hindi yung kapal moks. Yun ay kababaan. Amen? Lalo tayong lalayo pag tayo, pag tayo hindi nalalapit, siyempre, hindi ka na nga lumapit, hindi ka lalayo. Ang problema yung pag ang magdala kay Jesus, ay nga lumapit, hindi madagwa.
Amen mo ba? It shows. Tayo ba'y natututo? Kapag tayo natututo, ay sana tayo palapit na may dala. Tatandaan ninyo ha, kalamitan ng ayaw umaten, may masamang ginagawa. Tama? Tama? Na hindi pagsisihan. Alam mo, ang prodigal son ay lumayas, pero siya'y lumapit, walang problema. Si David, bumagsak, pero siya'y humingi ng tawad, napatawad. Si Peter, nagkanulo, pero pinatawad. Walang anak ng Diyos na hindi kaya patawad. Napatawad ka pa nga nang hindi ka pa ligtas. Napatawad nga tayo na hindi pa tayo ligtas, hindi lalo pa kung tayo ligtas na. Ang problema sa atin, mataas din ang ihi. Amen. Are you with me? Hindi ko nakita yung pride na katulong sa buhay Kristiyano. Tama? Naintindihan niyo ba? It shows their good character and it shows their good cognizance. Kaya nga they are wise. Wise men. Kaya yung nagbibigay, wise. Tama? Nakatuwa naman, maraming membro wise sa God is Able Baptist Church. Ayos yung salita ni Brother, asawa ni Nini. Gabsi. Yun, parang nga naman hindi, Gabsi. Tunay palang aking simbahan na puntahan, Gabsi. Kasi maraming simbahan, ang gusto lang daw ay magparami ng tao. Pero takot sabihin yung tama. Dito daw ay sasalain tayo. Sabi ni pangalan nito? Jurik, ni Brother Jurik. Kailan ba siya nagpasalamat? Nung linggo, no? Kasi ang idea dito is, pastor, straight to the point. Talagang pag hindi ka totoo, ilalayas ka Pero siya din naman ang kumambi yung pagka naman may mga tao naman puro lang ang pagkuparami. Hindi naman nasasabi ang dapat. Ay, sana kayo, saan kayo doon? Tama? Habang kayo natagal yan gusto ko rin dumami. Pero natatakot din. Kayo pangalaya ko yung lumpo na. Kala mo ka mag-intindi ng tao. Pero gusto kong dumami. Dumami matitino. Amen? Yung pag pinapangaralan mo naumis. Hindi yung galit at nalaban. Nangangaral lang tayo ng salita ng Diyos. Tama ba? Basta pag ayaw mo sa liwanag, ay willy ka sa dilim. Are you with me? It shows their cognizance. Alam niyo, taglay din yan ni Abraham. Bakit? Naghandog din si Abraham Taglay yan ang mga propeta. Taglay yan ni David. Doon sa 1 Chronicles chapter 29. Di ka? Aming inihahandog din yung sayo. Pero anong inihandog nila? May lasang paghahandog. Sa Revelation chapter 4, alam natin yan, sumigaw ang 24 elders, thou art worthy, worthy, worthy. Ay kitang-kita nila kung sino ang Diyos. They are wise. At alam ba, 24 elders, that represents to the church. Kaya dapat ang church wise. Amen? Ikaw ba'y member talaga ng church? Maganda yung paksa natin sa linggo ng hapon. Maganda. Minubulay ko. Ang dami nito. Alam mo, nalimutan ko ako pala invited ngayon. Ako humingi na sorry. Ako sana ay nakasal ngayon, nasa kasala ni Pastor Joel Malvar. Sabi, pasensya na, ang hirap talaga ng wala ang misis. Di tuloy na ipaalala sa akin. Ako nag-reschedule ng Huwebes, ay mas una pa naman siya nagsabi sa akin bago ko i-reschedule. Di ko okay.
ano ay tama talaga siya. Wala na akong magawa eh. Tsaka naabuti naman ng gabi yun. Nagsimula alas 4 na. Amen? Kami isang araw ay naandun sa Manila. Isang araw ay kumain din eh. Nakakapagod. Nakakapagod ang mga eh. Lalo't baboy ng baboy. Tapos nabasa ko pa yung Daniel chapter 1. Mambihirang yan. Kung kailangan ng datingan ng baboy, nabasa ko yung Daniel chapter 1. Okay. So, it shows their cognizance. Wise ang nagbibigay. Are you wise? Are you wise? Pastor, okay, wise. Wise, mag-excuse. Ano? Ito hindi. Sila ay naghandog. Not only it shows their good character, it shows their good cognizance. Number 3, siyempre, ito yun. Verse 10 and 11, obvious naman. In fact, not just good, but great. It shows their good cheers. Mga batid, yung sabi ng verse 10, 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gold and frankincense. Sa verse 10, when they saw the star, they rejoiced. Amen? Tuloy, andyan na naman eh. Napaka-obvious eh. Napakalinaw na. Hindi lang may magandang pagkatao, hindi lang may magandang kaisipan, kundi may magandang kagalakan. Kasi hindi naman lahat ng kagalakan maganda. Yan, katulad ng Paskong ito, hindi lang kagalakan maganda. Tanyo ha, meron diyang magdamag. Video okay. Para mainuurak ang baka. Tama? Nakakaabala ng kadaes. At ang matupit niyan, lango sa alak. Masaya pero hindi magandang kasayahan. Ang magandang kasayahan ay sa Panginoon. Tama ba? Ang masaya kahit walang video okay, yung nasimba. Nagpi-prayer meeting, nagmamasa, nag-aakay ng kaluluwa, nagbibigay. Yan ang magandang kasayahan. Maraming kasayahan. Parang good success. Not all success are good. There is good success. Why? Ano yung good success? Yung sumusunod ka sa Diyos. Kasi maraming success, tumama ng wedding, o di nagkapera. Meron namang pumasa sa isang kurso, ay nagpagamit naman. Mga lalaki o mga babae, binibili ang great. Tagumpay, pero may lamat. Amen? Ang tagumpay, good. Joy. Good cheers. Bakit? Ay, ang good cheers talaga ay pang Diyos. Amen? Ay tayo na may dito, ang pastor niya naman comedian din minsan. Di ka? Ay, minsan pag kami nakikita sa Facebook, nakatawa-tawa. Isisave ko agad yun. Ilalagay ko agad sa aming GC ng workers. Oo. Minsan naman doon ay sa sa GC ng basketball. Kasi ako nakakita, nag-stretch na. Makapag-stretch na. Mapapalaban ang pag-upo nito. Yung pala'y babad sa bangko. Kaya nabingay, Luigi, mag-stretch ka na. Mapapalaban ka na sa upuan. Di ka? Ay, ayaw ko naman ng parang hindi ayaw, mamamatay ako noon. Gusto ko rin masaya. Amen? Ay, lalo mas magandang masaya sa Panginoon. Kaya nga dyan, nakakatuwa eh. Not all cheers are good. Ang magandang cheers ay sa Diyos. Kaya may masaya ngayon. Yan ang magandang saya. Iba ngayon, masaya. Ay, di yun nga, parang tinutog ang baka, nasa video okay ngayon. Ganun ang kanilang saya. Putukan. Oh, may saya din naman. Shhh! Boom! 3,000. Shhh! Boom! Yun, naubos yung putok, naka 300,000 din eh. Ah, saya!
Tayong wala pang bihira ngayon. Pantays na yun. Di ka? Di ka kung magtapon sila ng pera, no? Isang putok na may wala na yun. Samantalang. Pero tayo naman napasaya. Wala pa tayong gastos. Yun ang maganda sa atin. Talaga ang Baptist Wais. Yun na. Sila handa ang pagpista. Hindi mo tayo namimista. Pero pagka naman luto na, dadalahan tayo. Hindi tayo namista, pero tayo kumain. Di ka? Tayo hindi nagpaputok ng katulad. Bakit? Ang mahal Kamahal Di kayo manood. Ayun. Nagandahan na, wala pang gastos. Sila, hindi naman nila masyado na-appreciate. Bakit mga lasing na yung iba nga di ni pa napasok yung quites. Mga letising magbigat, di dala-dala sa ng pataas. Meron talaga dyan. Meron isa pagkalasing na sa bintana napasok. Ako nga, paputok lang 3-star. Biglang pumutok na sa kamay ko. Talsik ang yung garapa. Talsik. Hindi ko na malayan. Wala kami kaalam-alam. Nagliliyab na pala yung sampayan. Nagliliyab na. Magaling lahat hindi, yero yan. Pero kahoy, kung di napansin, dahil ng paputok. Sunog. Hindi naman tayo dyan. Maganda rin yung paputok. Akala, bibilang paputok tapos kagayaan din. Ayaw din naman pala mabingi. Yung Pilipino, hindi makaintindihan. Alam na pupunta sa beach. Pero ayaw lumigo. Ibig sumama. At mababasa daw. Yung Pilipino hindi maintindihan ang ugali It shows their good cheers. Kaya ba'y masaya sa Panginoon? Alam mo, hindi lahat ng saya ay saya. Ay magandang saya. Ang magandang saya ay sa Panginoon. Tanya pag masaya ang tao, sa pantaon lagi. Abay, nagiging galante. Pare, wag kang tagay-tagay. Ay, makapal. Ilala niyo na paambuyan. Meron pa tayo, pare. Birthday ko. Pag masaya, ay galante minsan madamo tayo hindi tayo masaya. Pag masaya ka sa Panginoon, magandang saya, galante ka sa Panginoon. Amen? Salamat sa mga nagpapatotoo sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? It shows their good cheers. Sila'y may mabuting kagalakan. Anong kagalakan natin sa buhay na ito? Kaya, ano ang iyong kagalakan? Meron sinasabi, ang babaw naman ng iyong kaligayahan. Gumasaw tayo. Alam mo, pag matured ka, batiin ka man o hindi, sisimba ka. Bakit? Ang kagalakan mo may hindi sa bati laang. Malalagnat ka pa. Lalo't wala naman laway pag binati. Minsan may mga Kristiyano, ang babaw din ng kaligayahan. Hindi ko siya pinansin ng pastor. Sumapansin ka kita, hindi naman kita mapupuntahan. Hanggat ako'y naandito sa pulpito, kahit napansin kita, hindi kita mabababa. Salamat naman kayo naakyat din Mga kapatid, pag ang kaligayahan mo yung Panginoon, hindi ka basta naapektuhan ng ganun. Amen? Huwag tayong mababaw ang kagalakan. Ngayon, hindi ka kasing pera ng iba. Unahan mo na. Yun ang may itatae din lang. Yung alam, madami-dami ang tae niya kaysa Asa medyo may amoy yung kanya sa Di ka? Ganun lang yun. Sa totoo na. Di ka? Minsan tayo totoong ayaw magbubulay. Di kung ako'y may inggit sa inyo, inggit na hirap kaya nang hindi nakakalakad. Mahirap yan. Si Utoy yan wala si Madam. Para wag mainip, talagang sinita ko na si Ando. Hikap mo yan. 2 purpose, magkakapera na. Hindi pa maiinip. Pero sabi ni Utoy, Daddy, sama ka. Hindi na, dahil tricycle yan. Di magbaban. Baka Utoy hindi ka bigyan yan. May mamas kung ito nakaban. Di ka?
Oo. Sige tayo, ano na, kayo nalaan ko yan. Kaya mga kapatid, hindi man lagi tayo may pera. Kaya kung ang pera mo, kung ang kagalak ay may sa pera, mababaw yan. Dahil hindi naman tayo lagi may pera. At ito natuklas ko. Yung mayayaman na businessman, marami pera, pero marami ding utang. Bakit? Pinaiikot lang nila yan. Yung mga hiling-hili tayo sinapunta ng ibang bansa at nakapag-stayin sa ibang bansa, yung aking ninang dyan sa Genesel, siya daw hindi nawili sa ibang bansa. Bakit? Ay lakad ng lakad. At kung ikaw naman hindi umalis ang bahay mo, di iiwanan ka. At dito na uli ako balik. Hindi daw ninatapos yung kanyang bakasyon. Halimbawa, 2 linggo. 1 linggo na lang ay bumalik na. Bakit? Hindi ako mawiwili sa ibang bansa. Sinasabi din mo na sa akin ako, Eko Dahil minsan ako nagpaparil, pwede ka magbakasyon diyan. Eh wala namang problema pero magtitis ka ng init. Walang tao lagi dito. Kaya mo lang kami makikita pagkagabi na, tapos na sa trabaho. At kami aalis ulit. Alam mo bakit? Pagandahan ng bahay doon. May kanya-kanyang sakyan. Pero 33 years mo yung babayaran. So, masaya may sasakyan. Babayaran ko pa ito. Oo. Ayaw mapalad yung tayo, simple lang. Ligtas pa. Amen. Kayo ligtas na? Kayo napatawad na? Kayo ba, check nyo palangit. Yun ang pinakahugot na pinakamaganda. Yung alaman mong pag ikaw ay namatay ay palangit. Wala nang gaganda dyan. Sabi ng Bible, anong saysay na makamtan buong mundo? Kung ikaw na may napapahamak, walang kwenta. Kaya dapat tayong masaya kung ikaw'y ligtas. At lumago tayo sa Panginoon. Ang mga ibabaw sa atin ay ganda ng kalooban, hindi sama ng kalooban. Kagalakan, hindi kapaitan. Kagalakan, hindi inggit. It shows their good cheers. Amen? Abay, masaya. Sabi, ang iniwala, pagpunta pa lang nila doon, masaya na. Hanggang sa makarating, masaya. At yun ang good cheer. Ang kagalakan ay Diyos. Ang pera, hindi lagi yan. Kahit nga yung inyong mukhang pogi at maganda, hindi lagi yan. Kaya naman na si Utoy. Tumawag kay Madam. Mame, binigyan tayo ni Tita Des ng picture. Oh, ang ganda ng ating dalawa. So, daddy lang ang hindi. Ngaling-ngaling ko na tapikin ng bibiging. Ay dahil may kulubot na yung gari-garni. Yang inyong magagandang mukhang yan, huwag yung babasyan ng galak. Lalo't wala namang ganda. Di ka? Abay. Isang araw yan na yan. Kulubuti na yan. Isang araw tagitihin na yan. Tama? So, bawat bagay ng lupa ay sa pawala. Kaya hindi yan ang good cheer. Si Kristo. Amen? Kaya mga ibig na sa isa't isa, at nagkaari nga, bumilang kayo ng 1 buwan pagkakasal. Pag hindi kayo malago sa Panginoon, sa ulian ng kandila. Kaya nyo pagtitibayin muna ay inyong karakter. Ang inyong ugali. Ang inyong katatagan, unay sa Panginoon. At inahaman ko lalo ang mga lalaki. Pag kayo papasok sa relationship, dapat lalaki ang magdala una. Mahiya ka kapag ang iyong mapapangasawa ay giver, tapos ikaw ay hindi. Active sumimba, tapos ikaw ay hindi. Ay, kaya kang lalaki. Are you with me? Amen! It shows their good cheers. Pero nalulungkot sa oras natin, parang bagal ngayon. Humawi na ako ng humawi. Okay, number 4. Not only it shows their good character, it shows their good cognizance, their good cheers. I believe, yung sila'y naglakbay at nang makita niyang tala at nagkaroon sila ng di kawasang galak at binuksan ang kanilang kaban ng yaman, binigay ang ginto,
frankincense, ano sa Tagalog yun, at saka yung myrrh. It shows their good courage. Mga batet, yung kayo maglakbay na mapanganib, courage na yun. At saka yung magbigay ng ginto. Amen? Ay, minsan lang yung naipon ang tithes, naparamay, kumapal. Parang nakakatakot na ibigay ito, Amen? Sa totoo na, maraming duwag pagdating sa giving. Are you with me? Yung magbigay ka sa Panginoon, na hindi naman babastang bigay, yan ay courage. Kaya purihin natin ang Panginoon sa mga nagtatapat sa giving. Sila ay merong good character, sila ay merong good cognizance, sila ay merong good cheers, at meron silang good courage. I believe, yan ay taglay ng mga tunay na cheerful giver. Are you with me? Ay sa hirap ng buhay na ito ngayon, magbibigay ka pa. Ay yung iba, nagbibigay, mayayaman kasi sila. Hindi yun ang punto. Hindi yun ang punto. Ang punto kaya nakakapagbigay, una nga, ay dahil maganda ang pagkatao. May naiintindihan, at saka masaya sa pagbibigyan. At saka may lakas ng loob. Tama? Isipin nyo na lang, ako'y pamilyado rin. At saka ako'y lumpo. Kumbaga, kung sino man yung galit na galit sa pera, ay ako yun. Alam niyo bang kami hindi rin nakakaipon? Para sabihin ko sa inyo. Ay pinapaangunan ko si Madam ng 200,000. Hindi, sa totoo na, milyonaryo na ngayon si Madam. Nagpapalit daw siya ng 1,000 milyon Doon pala doon ay milyon-milyon. Yung aming support ngayon, na bonus, nakalaan na yun sa anniversary. Dadaan din ng first fruitan. Di ka? Hindi biyaya nasanay na masaya Tama ba? Ngayon naman mamalingki ka kulangot ng 500. Minsan ginagalaw ko si Madam Mami, bawas-bawasin naman niya ng pagkagalante dyan. Pamubusan ka ng baon. Pero sa totoo na, nahihiya daw siya at natutunaw. Grabing ka-generous ng kanyang dinatngan. Kaya pag may nadadatngan, yan hiyang-hiya pag kami dumating dito. Expose siya No? Minsan ako yung naging speaker doon sa Cavite. Abay, pinibilang ko yung nasa 50K worth ang binigay sa amin. Dahil lahat kami mag-anak ay binigyan. Sabi ko, Mami, huwag nating imbitahan yan. Mahirap bawian yan. Ay, what me? Alam mo yung mga ganyan? Faith yun Kaya may courage. Yung nagbibigay ka, yung sabi nga, yung nagbigay ng 2 lepta, alit yung pero malaki yung bakit nasabi, yun na ang kanyang ikabubuhay. Minsan kaya tayong malakas loob magbigay, mas malaki ang naiwan kaysa ibinigay. Di ka ganun naman tayo? Katulad yung babaeng Sarepta. Pag ibinigay kay Elijah, mamamatay na sila. It take courage. It took courage. Tama? Alam mo magbigay? May katapangan yan. Ibang tapang natin matapang sa asawa. Matapang sa kung saan-saan. Pag pumutok na may takbo din. Pero yung katapangan, yung buong loob mo, pag ito'y sa Panginoon, ibibigay ko talaga. Are you with me? Courage yan. Hindi maalwa na magbigay, mga kapatid. Sa totoo na, maraming takot magtapat sa giving. Maraming takot magtapat sa giving kaysa magbigay. Tama? No, huwag na tayo magtago. Totoo yan. Lagi ang katwiran ko ngayon, garnin ako nga garnin di takot ka nga. Alam mo kung natakot yung babaeng Sarepta, lalo silang utas.
Alam kaya tayo walang mangyari? Takot ka eh. Mas tiwala ka pa sa sarili mo. Kaya biyaya ng Panginoon. Subok ko na ang Panginoon sa giving. Nung ako ay medyo sinamahan ng lasa sa comment sa akin, giving ng giving. Nasaan? Tinignan ko yung record, wala ko lang giving. Pero dahil ayaw ko na pag-isipan ng masama, hindi na ako kumuha ng support. 6 na taon. Buhay eh. Buhay eh. Akalain pinagkasya ko lang yung maliit na support ng Good Shepherd. Ako pa ang namimigay. Wala na nga ako tinatanggap. Pero actually, tinatanggap ko naman, hindi ko lang inaakin. May designation akong ginagawa. Kaya tapos minsan kami, in-apply namin pansamantala yung giving ng tinuro ni Pastor Limbaga, na natutunan ni Pastor Ding. Ang sa tithes, first fruits ay sa pastor. Hindi, ginawa din namin kaunti. Alam mo, parang takot maraming pera. Kaya tayo nakabili ng bakal na upuan. Bakit? Hindi ko ito pananatilihin sa akin. Nakakaya kasi kumambyo na katuturo mo lang tapos ibay na agad ang prinsipyo mo. Ibig mo, hindi mo ulit pa-practice. Diyan ginawa ko na lang, bibili natin ito ng mga gamit. Alam mo, nakakatakot na meron ka na hindi ka giver. Nakakatakot yan. Ang tingin ko dyan ay hindi ka magandang pagkatao. Yun ang aking tingin. Ako'y masamang tao. Kaya yun, ibinalik ko na uli. Ngayon, alam mo kung bakit ako'y kumuha ng support? Matindi yung sampal sa akin. Maganda, pastor, sabi, ang ganda ginagawa, pero hindi rin maganda. Hindi ko maintindihan yung sabing yun. Maganda pero hindi rin maganda. Kasi hindi ka naman bayani, pastor. Ayaw mong pagpalain ng church, ng mga membro. Dapat church talaga binubuhay ang pastor, yun ang tama. O, di kaya ako'y kumuha uli ng support. Pero hindi malaki. Amen? Ang isip ko naman, ako naman hindi nakakarating ng mall, napakadalang. Kaya ang mahirap, yan ang biyaya din man na hindi hikap. Walang maisip mabili. Pero pag ikihikap, kaya nagnanakaw ka. Bakit? Ang dami mo naikitang bilhin. Pati sa Panginoon, ninanakaw mo na. Tama ba? Oo. It took courage. Good courage. Ako nga, idaig pa ni Jim Will, meron ng umorder ng Shopee. Kung hindi ka pipigilan na dadating ng dati, Jim Will. Jim Will, bakit? Marunong Pero hindi ko naman pinapayagan. Pero alam na ilagay mo na dito dati. Ilagay mo dito para naka-reserve. Anong sinasabi mong yan? Alam na yung gayon, naka-reserve daw. Para hindi na daw mapunta sa iba. Itong batang siguro nakikita sa mga workers. At saka sa mami. Kung may kahit manuot, pag hindi ko ni-apply, limot ko agad. Ilang beses na akong tinuruan ng PowerPoint. Hindi ko ulit nagagawa. Bakit? Limot ko na ulit. Bakit? Hindi ko napapractice. Ngayon, yung design, hindi ko nalilimutan. Bakit napapractice ko? Hindi pa maganda. So, it shows their good courage. Pag ikigiver, buo ang loob mo. Yung tapat na giving, yun sa pagbubuhat ng ikaw ay mag-pay first ng 280. Pag may hinalo mo, mahirap gawin yun. Mahirap gawin yun. Tayo duwag na yung gadi. Pisong ngibit pa naman. Alam mo yung karuwagan sa giving, yan ikadamutan ang ibig sabihin. Are you with me? Sana tayo mga kapatid ay mahamon. Amen? Pag sa iba ay lakas sa lubig, talagang kung makapanligaw, makakasampung babae Tapos hindi makapagtapat sa giving. Are you listening? Nahahamon ho ba tayo? Tayo ba'y magbibigay? Tayo ba'y tapat? Tayo ba'y magbibigay uli kung di pa darating ang finance sa 2025? Tayo ba'y talagang magbibigay? Huwag mo nang katuwiraning, alam naman ng Diyos ang mahalaga na ibigay ko ang sarili ko. Well, kung yun ang talata, tama yun. Pero hindi lang yun ang kabuuan. Pag ako'y nanonood ng debate,
tama naman sinabi mo, pero hindi yan ang kabuuan ng Bible. Amen? Pag ginano na debate, ganyan ang mapapakinggan mo. Alam mo, tama yung sinabi mo, pero wag kang mag-i-stay dyan, kasi ang talatang yan, hindi yan ang 66 books. Huwag mong pagbabanggay ni ka ang mga talata. Magkakalampiat. Ngayon, tama ang sabihin, ihandog ang sarili mo. Pero tama rin yung huwag kang lalapit sa akin na walang dala. Tama ba? Tama ba? Kaya ugaliin natin, kapag tayo nasimba, kahit wala pa yung kinsinas, di ba kami mga tira-tira? May 20 pa ako din, saka na uli yung tayo sa offering. Ang mahalaga, andito ka kahit paano may binibigay ka pa rin. Dahil wag kang lalapit na walang dala. Amen? Then, number 5 and the last, yun. Kalampi ko na rin ang oras. Siyempre, ito halos magkakarugtong na eh. 2, 1, 10, and 11. It shows their good chamber. Good chamber. Ang ibig sabihin ko lang dyan sa chamber na yan, mabuting kalooban. Ang sabi diyan talata, when they saw their star, they rejoiced with exceeding great joy. Ako yun, alam mo kapatid, hindi masamang loob ang masaya. Amen? Yan o. Papatayin kita, dahil ko yung sayang-saya. Walang ganun. Kaya nga ikay masaya, maganda ang loob mo. At saka tingnan nyo, yung verse 1, kung babalikin natin yung verse 1, verse 2, verse 2, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star in the east and have come to worship him. Mga batid, kapag tunay ang pakay may sumamba, hindi masamang loob yun. Kaya mga batid, yung nagbibigay, it reveals how good your heart is. Amen? Mahal mo ang Panginoon. Mahal mo ang Panginoon. Ay, niwala ang nagbibigay talaga may pagmamahal. Bagaman nasabi ng isa, sinasabi natin, pwede ka magbigay na walang pagmamahal. Pero ang tunay nagmamahal, talagang magbibigay. Amen? So, saying where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come. Kaya ba'y masayang nagbibigay? Kaya ba'y masayang magbibigay? Sana walang himutok, walang hinanakit, walang sama ng loob. Bakit? Sabi ng 2 Corinthians chapter 9, alam din natin yon, verse 7, ano sabi diyan? Alam mo mga kapatid, yung pagbibigay sa Panginoon yan eh. Naintindihan niyo ba yan? Kaya mahalagang tayo pa lumago sa Panginoon para hindi mamulaklak ang ating puso at ang ating nguso ng kung ano-ano. Tatandaan nyo, hindi kaapi pag nagtatapat ka sa Diyos. Hindi kaapi. Hindi ka argabyado. Kaya wag tayong mapuno ng himutok. Amen? Ang gusto nga ng Diyos ay masaya, hindi himutok. Para yung lalaking panganay, nung dumating ang bunsong naglayas, di ka? Nung mapainggan may tugtugan may nagbibidyo kayan. Dalawang pinatay na baka. Isang bakang kakainin, isang bakang umuugak sa pagkanta. Ano? Sabi, anong kasayahan ito? Bumalik ang iyong kapatid. Basta mamaloob At hindi pumasok.
Tapos kinausap siya ng mga patikikin niya ng ano, katagal niyo akong kasama. Hindi niyo man lang ako pinagpatay ng kahit bilot. Tapos ito inyong anak na lumustay ng inyong kayamanan. Pagdating, pinagpatay niyo agad. Himutok. Amen? Himutok. Hindi niyo man lang ako naalaala. Ako'y kasama niyo. Sabi ng Panginoon, humingi ka ga. Mga kapatid, hindi tayo api kung talagang tayo nasa piling ng Panginoon. Amen? At kung ginagawa mo ang giving para sa Panginoon, huwag tayo maghihimutok. Huwag tayo magtatampo. Huwag tayo maghahanap. Yan ay ibinigay natin sa Diyos. Meron pang meron pang mababang gano'n. Ako'y maalaala laang. Pagka mayroong garnit-garnit, hindi gano'n. Amen? Ikagalit na alaala ka kaysa patay ka na sa kakaalalahan eh. Tama ba? Alam mo, pag ginagawa mo sa Panginoon, may makaalaala o wala. Tama ba? Alam niyo ba, kung hindi tayo lalago sa Panginoon, ang hirap talaga ng buhay. Ang hirap. Lalo pag hinahanap mo yung tao, laging papalakpak sa iyo, nako, lulubog ka. Always remember, we cannot please everybody. Are you with me? So magbigay tayo para sa Panginoon. Ano sabi? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Bakit? Ako yung iniwala, pati ang, sabi nga ng Job 38, maging ang anghel sumasayaw, sumisigaw sa galak ng nililikha ang daigdig. Job 38, di ka? Kasi unang nilikha, obvious na unang nilikha ay anghel. Kasi meron ng mga anghel na nagagalak nung nililikha ng Diyos ang universe. Ano pinupunto ko doon? Ang Diyos nung lumilikha, nung magbibigay ng lahat ng nilikha, hindi na kasi bangot. Pati nga, ikaw, bigay ng Diyos. Ayan, Diyos ay masaya sa kanyang ginagawa. Ay, kaya man ikaw, huwag kang masama ang loob pag ikay nagbibigay. Ang anghel ngayon nasaya habang ginagawa, ikaw na may... Amen. Amen o ba? Saka aalisin natin yung inggit sa katawan niya, yung lasong ng buhay. Kaya pinatay ni Cain si Abel dahil ang inggit. Tama? Minsan mo na kayo nalulungkot kung ano yung pangit siya pang kinaiinggitan. Ano? Para yun ang bumagsak daw sa tukso. Pero magkabulat-latan yung pinabagsakan. Sabi ng isang pastor, kung kayo na may babagsak, doon mo sa katukso-tukso. Doon mo sa katukso-tukso. Amen. Bigyan ko saan na kayo natutukso. So, naiintindihan niyo ba yun? Tayo ba'y masaya? Ako hiniwala mga kapatid, good chamber. May maganda. Kaya ang gusto ng Diyos, huwag mabigat sa loob. Sapagat hinihingi, gusto ng Diyos nagbibigay ng masaya. Bakit? Ang Diyos ay masayang ibinibigay sa atin ang lahat. At ang binigay naman sa atin ng Panginoon, hindi babastahin ay hindi babastahin yung buhay. Hindi babastahin yung pangangailangan ng buhay. Kailangan mo ng hangin. Ayun na lang namin pag napalagay sa kontador, may bayad Pumunta ka sa parang at walang kabayad-bayad yan. Pero isang araw, kayo naghahanap ng hangin. Bigay, kalamig-lamig di ka, banas. Pumunta ako din. Ay, nagkahangin nga. Ang baho naman. Galing di yan. Ayaw ko na dyan lumipon. May isang hair. Paano kayong ating harapan na yan? So, amen? Hindi ba bastahin na binibigay sa atin ng Panginoon? Ba, hindi ka makakabili ng tainga? Yung kidney mo, kung yung kidney mong hindi ko bibilhin yan. Walang Ay di lalo nang ibigay ang bugtong na anak. Para lang tayo mapatawad, maligtas. Kaya mga kapatid, dapat meron tayong good cognizance. Bago mo isipin yung ibibigay mo, isipin mo muna yung naibigay na niya. Tama ba?
Oh, it shows their good chamber. Maganda ang silid ng iyong puso, ng iyong pagkatao kapag ikaw ay nagbibigay. Ikaw ay dapat masaya. Yung katulad ito, masaya. Masaya ba kayo? Sa linggo, dapat wala kayong hindi ibibigay. Meron lang talagang pastor na minsan ay nakakalungkot din naman. Ituro mo na lang, huwag yung parang siya unalan at papangalanan mo. Nakakalungkot din. Pero ako yung iniwalang tama yun, in a wrong way lang. Tama namang dapat, ipangaral dapat talaga ang Kristiyano yung nagbibigay. Tama naman yung tamang sabihin na mali na hindi ka nagbibigay. Pero sapat na yung ituro mo. Ituro mo. Ang tatanungin talaga dyan ay budhi ng nakikinig. Tama? Ngayon, kung yung ayaw ay bahala ka sa buhay mo. Ikaw ang nawalan. Hindi ginaling ang hindi nananampalataya sa Diyos. We cannot please God without faith. Anything that is not of faith is sin. Kaya pag sinabing giving, it take courage. Talk courage. Bakit? Nandun yung faith. Sabi mahirap ka ba? Mas mahirap sa iyo ang Macedonian. Mas mahirap sa iyo ang woman of Sarepta. Mas mahirap sa iyo ang dalawang may lepta lamang. Dalawang lepta. Hindi. Hirap. Nagja-jollibee din. Tama? Ako itaka pag ako inalabas ng bayan, kakala ko kayong Pilipinas ay hirap na hirap. Nung kami pumunta ng MOA, sabi ko, Utoy, saan mo gusto kumain? Sa Inasal. Punta kami. Naku, Utoy, walang lugar. Hanggang labas yan, bundat ng tao. Saan ka dadaan daw? Ayan ka sa Jollibee. Punta kami. Wala rin. Naghihirap. Mahal din naman ang order sa Jollibee at saka dyan sa Inasal. Ang dami din tao. Tapos ikaw, Kristiyano, kumakadeng, hindi. Lalo dapat ang anak ng Diyos. Hindi dapat piling api. Amen. Tama ba? Sana ito yung final message natin sa giving. Sana natuto tayo. Bumagtas tayo October, November, December. Sana hindi wala lang. Umani sana ang Panginoon sa atin January hanggang December. Amen? Hindi palakihan yan. Basta may dala ka paglalapit sa Panginoon. Tithes, offering. Di na ang first fruits. Kayo ba mag-pay first fruits? Tayo ba mag-pay first fruits? Oo. Gusto natin lumaki ang simbahan. Magkaroon tayo ng Islam. Pasag ka kukunin yan. Hindi naman yan bubukas ang langit At tayo uulan na ng barya, tabi. Paiki, hindi namatay pag umulan yan. Kita ko yung isang kotse na nakapigtaw yung truck na puno ng graba, ay patay daw Patay. Hindi nakapigtaw yung truck. Nasunod yung kotse. Bumigtaw. Humuho yung graba. Ay patay daw yung nasa kotse, sabi sa akin. Ay di lalo ko ikuulan na ng barya. Ay galing sa itaas yun. Kaya huwag kang aasang umulan. Ang iglesia pagpapalay sa magitan ng masasayang miyembrong magbigay. Amen. Ang ganda nga mabalita tayo na ang lumulutos ng ating suliranin. Amen. Kailangan natin lupa. Pastor, ako nang bahala dyan. Pag-iipunan natin yan. Dahil isang araw na tayo papanaw. Hubad tayong dumating sa lupa. Hubad din tayo nga alis. At ang sabi din ng Bible, huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa na kinakain ng tanga, ninanakaw, at kinakalawang. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ang sarap basahin, ang hirap lang gawin. Ang kailangan natin ay ginagawa. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos. Nakakatuwang binagtas